Reforma sa Metro Manila Film Festival. Yan ang panawagan ng ilang dumalo sa pagdinig ng Kongreso kaugnay ng mga kontrobersya sa nakaraang MMFF. Nausisa rin sa pagdinig ang pondo ng MMFF na dapat daw suriin ng Commission on Audit. May report si Tina Panganiban Perez. Bukas sa Metro Manila Film Festival Executive Committee na ipa-audit sa Commission on Audit ang pondo ng MMFF. Sa katatapos lang na 2015 MMFF, sabi ng Executive Committee, umabot ang kita sa tinatayang 1 bilyong piso. Pero ang makukuha lang ng mga benepisaryo ay 23 million hanggang 24 million lamang. Una nang naungkat sa nakaraang pagdinig na hindi raw na-audit ng Commission on Audit ang MMFF funds. Pero nanindigan ng MMFF, pribado ang naturang pondo. Galing daw ito sa kita sa pagpapalabas ng mga pelikula at sa singil ng mga lokal na pamahalaan na katumbas ng amusement tax. To be transparent, Mr. Chairman, we are even open for the COA to before anything else, we are even open for the COA to audit the funds of MMFF. Metro Manila Film Festival is a private organization. I object to that statement simply because, as he has been insisting, that the Metro Manila Film Festival is not covered by any COA rules. Mali po yun. It is not a private enterprise, it's a government-sponsored enterprise. Dumalo rin ang aktor na si John Lloyd Cruz na producer din ng pelikulang Honor Thy Father sa pagdinig kanina. Ipinatawag si Cruz para matalakay ang umano'y mga irregularidad sa katatapos lang na Metro Manila Film Festival, kabilang na ang pagkakadisqualify ng kanyang pelikula sa MMFF Best Picture category. Ang dahilan ng kanilang pagkadisqualify, hindi raw ipinaalam sa pamunuan ng MMFF na naipalabas na ang pelikula sa iba pang film festival. Pero sabi ng producers ng Honor Thy Father, naibisuhan nila tungkol dito ang pamunuan ng MMFF. Hindi kaya may malaking potensyal na nawawala kapag hindi natin binibigyan ng espasyo ang iba't ibang klase ng pelikula sa mga sinihan natin. Sana naman pagdating ng Mayo at Hunyo, kung kailan po pinipili ang mga susunod na entries, ay may mga konkretong pagbabago na. Nang sa gayon, ang MMFF ay pagmulan po ng inspirasyon sa halip na pagdududa at kahihiyan. Dumalo raw si Cruz sa pagdinig hindi para maghabol sa Best Picture Award, kundi para magkaroon ng reforma sa MMFF. This is definitely bigger than myself, bigger than our film. Pinag-uusapan na rito ay yung estado at saka yung future ng pelikulang Pilipino. Nag-isa rin sa pagdinig si MMFF Executive Committee Member Dominic Du. Miyembro si Du ng MMFF Special Working Committee, Selection Committee, Festival Rules and Legal Affairs Committee at Chairman din ng MMFF Playdates and Sales Committee. Presidente rin siya ng Motion Picture Anti-Film Piracy Council na benepisaryong nakakatanggap ng bahagi ng MMFF funds. Maliban sa mga ito, producer din daw si Du ng pelikulang Walang Forever na nanalong MMFF Best Picture. Nangialam din daw si Du para ma-disqualify sa Best Picture category ang Honor Thy Father. I just wanted to make the connection between the one of the executive committee who is also a member of the selection committee and at the same time siya associated with one of the producers. I never get involved with any deliberation of the jurors. I was there assigned by together with Manay Ichu, assigned by the EXECOM to attend to the needs of the jurors. Tina Panganiban Perez, GMA News.